mabait ang Pangulo, pero ang sabi ni Attorney Claire Castro, mga bossing, ayan, si PBBM daw po ay mabait, mga kababayan. Claire Castro kay PBBM, palaban na may respeto. Ngayon yan. Ngayon ko nakikita yan. Kasi nung una, gigil na nga tayo eh. No? Gigil na tayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit mga kababayan? Binibira na siya. Sinisiraan na siya. Ayan na, sandali. Maputol ko lang. Nakikita ko kayo dyan no? Pagpaumanin nyo po, no, shout out tayo ngayon, no, dahil ngayon ay biyernes ng gabi, hihigo, ayan, no, tinype ko kanina. Nakikita ko yung mga comment ninyo, no. No shout out today kasi si MR ay mag-a-unwind, hihigop ng binulok na ubas. Okay? Ayan. Pero babawi ako sa inyo, no? Babawi ako sa inyo mamayang gabi na live natin. So ngayon, balik ko tayo dito mga kababayan. Sabi ni Attorney Claire Castro, kay PBBM palaban na may respeto. Yan po ang nakikita natin. Ngayon lang ho. Pero dati mga kababayan, umabot sa punto na ang mamamayang Pilipino ay naiinis na kay PBBM. Inaapi ka na masyado eh. Kung ano-ano ng paninira ang ginagawa sa iyo eh. Tapos hindi ka man lang lumalaban, hindi mo man lang ipinaglalaban ang iyong sarili. Ngayon hindi na pwede, mga kababayan. Dati ang sinasabi ng mga DDS, no? 'Di ba mga kasulid, anong sabi nyo? Weak president. Kasi yun yung sinabi ng dating Pangulo kay PBBM na weak president. Ginaya nyo yun. 'Di ba? Nagpaulit-ulit kayo. Weak president, weak president. Di ba mga kababayan, ginaya nila yun. Weak yang si Marcos. Nung si Kibuloy, nahuli, nagsitahimik sila. Iyakan to the max ang mga DDS. Nung si dating Pangulong Duterte, nahuli, kahit ICC naman ang nagpahuli. Wala na. Ang sinasabi nila, grabe ka, salbahe ka Marcos, walang iya ka Marcos. Ganun na Yung weak president na sinasabi nila dati, hindi na nasasabi mga kababayan, mga dadala na po. Mga dadala na, lalo ngayon. Pero, mga bossing, ang pagkakaiba ng dalawang presidente, yung isa, duwag yon, hindi palaban yon. Pangmurahan lang yun. Pagdating po sa West Philippine Sea, si Pangulong Bongbong Marcos, nakatayo, nakatindig, palaban. Pag inargabyado yung mga mangingisda natin, lumagpas sa teritoryo natin, hindi pumapayag, umaalma. Dating Pangulong Duterte, kapag kalinagpasan yung teritoryo natin, sasabihin sa iyo, ano lang yan, bato-bato lang naman yan, San K, wala tayong mapapala dyan. Hindi yun. Lumagpas sa teritoryo natin, pumasok ng illegal. Tingnan mo, di papangatwiranan ni dating Pangulong Duterte, wala naman yan, bato-bato lang yan eh. Ganon, Pagkakaiba nung dalawa, sabi nga ni Roque, itong gobyerno ni Marcos, pinapangalandakan na ginagawa yung BRP Sierra Madre eh. Dahil po yun yung nagsisilbing muhon natin, bantay natin sa ating karagatan, mga bossing. Kailangan kumpunihin, i-repair. Bakit mga bossing? Kasi nabubulok na din po, nasisira para mapanatili po na nakabantay doon. So ngayon, ang pagkakaiba nung dalawa, si dating Pangulong Duterte, nung time niya, sabi ni Roque mismo, dinidiskartehan nila yung pag-aayos. Ibig sabihin, pinapasok nila yung materyales ng pataguho. Biruin mo, sarili mong barko, nasa sarili mong teritoryo, kinukumpuni, tas itatago mo, matatakot ka sabihin kinukumpuni mo. Di ba? Duwago. Hindi palaban. No? Kay Pangulong Bongbong Marcos, mismong si Rocco nagsabi, binabalandra pa kasi. Dahil alam niya na may karapatan siyang ipagawa yun at kumpunihin yun dahil sarili ng bayan natin yun. At nasa teritoryo ng bayan natin yun. Di po ba? Basahin natin yung kay Attorney Claire Castro. Respeto, respeto. Ayan nga po, di ba? Ang taas ng respeto. Maski po yung mga kakamping, nire-respeto na din po si Pangulong Bongbong Marcos. Kay dating Pangulong Duterte,
Oh, mismong siya ho hindi marespeto, eh. 'Di ba, paano mo irerespeto din? Oh, tinawag ni Palace Press Officer Claire Castro na palaban na may respeto si Pangulong Bongbong Marcos. Nawala na ho yung pa-weak-weak nila. Oh, sila na ho yung mga naging mukhang weak, mga kababayan. Kasunod ito ng pagsusumite ng Pangulo ng courtesy resignation sa mga miyembro ng kanyang gabinete. Meron sa inyo, ayoko ng trabaho. Hindi ko tipo kung paano kayo magtrabaho. Laglag ang performance ninyo. Pero hindi ko kayo babastusin na mag-resign ka na, resign ka na. Or sibak ka. Hindi. Lahat kayo, no? Pinapanawagan ko. Mag-courtesy resignation kayo. Tapos isa-isa kong sasabihin kung sino ang mananatili at sino ang maiiwan. Kagaya na nga lang ho, nung kaninang vlog natin, si Lagdameo ay tinanggap yung kanyang resignation. Ano po? Tinanggap yung resignation ni Lagdameo, mga kababayan. Eh yun, may napapabalita, may mga chismis-chismis na umaalingaw-ngaw na parang nagbebenta ng posisyon sa BARM. Oh, ano pa yung nun? Dahilan kung bakit natalo sa Mindanao ang alyansa. Kasi inuna ang kandidatura ng kapatid. O yun po yung mga chismis na umaalingasaw doon, na umaalingaw-ngaw, mga bossing. Kagaya naman po ni ES Secretary Bersamin, mga bossing, nagpasa din po ng resignation. Kaso hindi tinanggap. Ano po? Ayaw makapahiya ng Pangulo. Kaya mag-resign, magpasa kayo ng resignation nyo. Tatanggapin ko kung hindi na kayo karapat-dapat. At i-reject ko yan kung maayos ang inyong trabaho. May respeto. Graceful exit. Ano ho? Palaban kasi kaya niyang sabihin. Kaya niyang sabihin, no? Kayang ipamuka doon sa kanyang mga gabinete na hindi lahat kayo maganda ang performance, mag-resign kayo. No, magpasa kayo ng courtesy resignation. May tapang. Hindi yung kagaya nung dati, putik na yan, duke. Puro kapalpakan na doon sa COVID, duke pa din. Duke pa din, duke pa din. Palpak na ho lahat, duke pa din. Biruin nyo ho yun, mga boss. 'Di ba? Sabi nung iba, tanggalin na si Duque. Duque pa din. Takot magtanggal at hindi kayang sabihin yung kamalian, no? Tuloy. Pero, sabi, Ani Castro, hindi raw dapat isipin na magkakaroon ng instability o anumang komosyon o kaguluhan sa desisyon iyon ng Chief Executive. Ayon pa sa kanya, matagal nang sinusuri ng Pangulo ang kanyang gabinete. Di ba? Iniisa-isa. At si dating Pangulo Duterte gumawa din ng ganyan. Sa kalagitnaan nung kanyang termino, parehas din kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon pa sa kanya, matagal nang sinusuri ng Pangulo ang kanyang gabinete. Kung sino hindi nagpe-perform, alis. Ganun lang ho yun. Diba? Resign. Tanggapin ko yung resignation. At least, pag nabalita, tinanggap ng Pangulo ang resignation ni Lagdameo. Ganun lang. Tinanggap ng Pangulo ang resignation ni Solicitor General Menardo Guevara. Ganun lang yan. Ipinalit bilang Solgen si Boying Remulla na dating Secretary of Justice. Ganun lang, di ba? Yan talaga gusto kong mangyari. Bibigyan lamang po kayo ng mga tao na nararapat sa pwesto dahil ang Pangulo ngayon ay isang palaban na may respeto. Ipaglalaban tayo ng Pangulo. No? Hindi siya papayag na merong mga sinuswelduhan galing po sa mga tax na ibinabayad natin tapos hindi naman po nagpe-perform ng maayos. Wala pong napapala ang mamamayang Pilipino at ang bayang Pilipinas. Di po ba? Kaya ngayon, kaya nasasabi nila, ang Pangulo ay palaban na may respeto. Tama naman po yun.